May nagtanong sa akin, paano naman po if ayaw niya i-receive yung demand letter? Okay. Bago po tayo pumunta doon sa ayaw i-receive yung demand letter, anuhin muna natin, alamin muna natin, ano ba yung importansya ng demand letter? Okay? Kasi po, marami hong nagtatanong sa akin, bakit daw kailangan pa ng demand letter? Okay. Kasi po, well, from the word itself, demand letter, idinidemand mo no, yung pera na kung sa lending po, no, sa financing at sa bangko, idinidemand mo na bayaran ka na. Okay? Tsaka po ito ay napakalaking elemento po ito no, sa pagsasampa ng kaso. Kasi po, pagka hindi kayo nakapag-provide no, ng demand letter, eh, sigurado po yan, hindi ho magpo-prosper yung yung final yung kaso. Lalo na po sa sa small claims, sa staffa or sa BP22 kasi importante pong elemento yung demand letter. Tsaka kaya ho importante kasi yung demand letter. For example, no, hindi siya nakapagbayad last January. Tapos naisipan nyo lang siyang bigyan ng demand letter, eh, ito lang November. So, ang computation lang ho ng additional interest at penalty niyan, itong December lang. 'Di ba? Pero kung binigyan niyo yan ng demand letter nung January pa, since nung January, ang computation po ng niyan, ng additional interest at penalty niyan. So, kaya ho napaka-importante, pagka ho yan sumablay sa pagbabayad, padala niyo ho agad ng demand letter. Ano po, para at least protektado yung inyong pinautang. Ito po ano po ba yung yung nilalaman dapat ng demand letter para maging masabi natin na demand letter talaga siya. Siyempre, una yung date. Tapos yung kanino nanggaling, address kung kanino nanggaling, contact details kanino nanggaling, ah, kanino ipadadala, address ng padadalan, contact details ng padadalan. Tapos, yung body of letter. Yung body of letter po, nandun nakasaad yung kung ano yung gagawin nyo pagka hindi po siya nakabayad. No? Bigyan nyo siya ng ultimatum. Tapos, nandun din po yung yung detalye ng utang, no? Kung magkano yung halaga ng kanyang babayaran, no? Tapos, so, pirmahan nyo, no? Yun ho yung yung basic na na laman ng demand letter, no? Make it simple lang po, no? Pwede ho yung demand letter ay gawa ho ninyo at pwede rin gawa ng abogado. Ano po? Tapos may nagtatanong din, ah, sino ba ang pwedeng magpadala ng mga demand letter? Unang-una kayo, yung kung kanino may utang. Pwede ho yung kartero. Tapos pwede ho yung authorized representative nyo. Yan, mga po pwede yung yan. No? Tapos, paano ho ba magpadala? O, pwede ho yan, yung snail mail or yung registered mail. No? Tapos, po pwede yan, yung mga private courier din po. No? Tapos, yung pangatlo po is yung personal delivery. No? Sa personal delivery po, kailangan meron kayo dalawang kopya. Pare-receive nyo kasi yung isa eh. Ngayon, ito na yung sagot. Kung ayong receivein, no? Ayaw pong receivein, iwanan nyo lang yung demand letter doon, no? Yun, sa harapan niya, no? Tapos, gawa ho kayo ng affidavit of service. Okay? Gawa ho kayo ng affidavit of service, punta kayo sa sa notary public. No? Sa kasi kailangan ho, panotaryo nyo yun eh. Ang nilalaman po ng affidavit of service is yung kwento o kung ano yung nangyari nung ibinibigay nyo yung demand letter. Okay? Kasi po, para po hindi niya ma-deny na binigyan nyo siya ng demand letter. Pero po ang pinaka-importante po no, sa demand letter is kailangan na-receive po ng kliyente. Yun po ang pinaka-importante. No, kaya nga po, kung personal yung ibinigay at ayaw tanggapin, gawa ho kayo ng affidavit of service. No? Ngayon, kung doon sa snail mail naman ho, no? Kasi sa snail mail, registered mail siya, no? Antayin niyo yung return card. Pagka po doon sa return card kasi, iba ang pumirma o iba tumanggap, padalan niyo ulit kasi hindi yung kliyente naka-receive eh.
kailangan ho yung kliyente naka-receive. Parehas din po yan dun sa private courier, no? May certificate po sila, certification of kung sino yung naka-receive. Dapat kung sino yung pinadala nyo, siya ho ang naka-receive. Ano po, yun po ang pinaka-importante para po tanggapin yan ng korte. Let's say po, let's say, dumating na yung ultimatum. Hindi ho siya tumugon. Hindi siya nagbayad. Kung hindi, kasi pagka ho kumpanya, hindi na ho kailangan dumaan sa, sa barangay. Kung utang lang ho ito sa tao, at parehas naman kayo ng municipality or city, pabarangay nyo po. No? Mag-request po kayo ng barangay conciliation proceedings. Ano po? Pagka po natapos sa barangay, manghingi kayo ng certificate to file action. Pagka hindi kayo nagkaayos sa barangay, certificate to file action. Pagka po meron na kayo certificate to file action, meron na kayong demand letter, dumiretso na ho kayo sa small claims court. No? I-demanda nyo na po. Pagka po ang halaga is 1 million pababa, sa small claims court po yan. Ano po? Municipal level po yan. Ano? So, ang kailangan nyo po doon is yung demand letter. Pagka po tao sa tao lang is yung certificate to file action. Ano po? At yung proof. No? Proof po na may utang siya sa inyo. Okay? So, yun po. Dire-diretso na yun. No? Kasi ang ano lang naman po sa demand letter is importante talaga ma-receive. So, kagaya po doon sa tanong natin, kung ayaw siya i-receive, gawa po kayo ng affidavit of service. Ano po? Patulong mo kayo sa sa abogado or sa notary public. No? Kasi, total, papa-notaryo nyo naman, doon nyo na pagawa. O patulong na ho kayo doon. Bayad na lang ho kayo. At least, sigurado ho kayo na katanggap-tanggap po sa hukuman yung inyong ibinigay na na demand letter. Kasi hindi niya po pwedeng i-deny na hindi niya na-receive. Di po ba? Kasi sa registered mail, may return card eh. Sa private courier, merong certification. No? Pagka ho kasi personal delivery, ano ang proof nyo? So, gawa kayo ng affidavit of service. I hope nasagot ko po yung inyong katanungan at kunin ko na po itong opportunity na to para magpasalamat po sa inyo. No? Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-comment at pag-like, no? Dahil po dito, marami na pong nakakapanood ng ating videos, no? At sana po ipatuloy niyo po akong suportahan, no? Sa mga content na ginagawa po, no? Upang mapanood pa po ito ng iba po nating mga kababayan na nangangailangan po ng tips, no? Sa paniningil, sa pagpapautang, at saka po yung mga nagre-recover po sa mga naabuso ng mga OLA collectors ko, no? Ano po? At imbitahin ko na rin po kayo, no, na suportahan yung iba ko pa bang mga social media accounts, no, sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.